Salamat. Salamat po sa paalala. So, buksan po natin ang ating Bible sa First Peter chapter 5 verse 6. Mag-umpisa tayo 5. First Peter chapter 5 verse 5. Ito ay gawin nating foundation sa ating continuation ng ating series na Principles of Financial Success. Ang ating foundation text ay Second King chapter 4. 'Di ba sabi ko assignment natin 'yon, yung buong chapter 4 ng Second Kings, basahin nyo at mag-share kayo mag-asawa kung anong principle ang tinanggap nyo doon kasi ayaw natin na maging portion yun ng family natin ang nangyari sa Second Kings. Buti na lang may Diyos tayong matapat at may lingkod si Lord na tinakbuhan ng nanay at ng asawa ng nanay ng mapupunta na sana sa slavery at asawa nitong prophet na namatay. Tumakbo, alam niya kung kanino siya tatakbo. At itong man of God, si Elisha, ay nagbigay ng instruction sa widow. At doon dumaloy ang recovery and restoration ng lahat ng bagay dito sa Balo. So, Second Kings chapter 4 yan ating pinag-aaralan. At ito ang isa sa mga supporting verses natin na dapat maging mindful po tayo. First Peter chapter 5 verse 5. Sabi po dito, in the same way, you who are younger, mga bata pa tayo, must accept the authority of the elders. And all of you dress yourselves in humility as you relate to one another. For God opposes the proud but gives grace to the humble. Ito, pag nalaman ito ng church at nilakaran nito, talaga naman nandun tayo sa place of obedience, place of humility. Hindi po pwede na wala ka rin sa place of abundance and prosperity. So God opposes the proud. Kaya pag may mga kakilala kayong may mga very tragic na nangyari, hindi yun, wala namang aksidente sa Panginoon eh, di ba? So, sa verse 6, so humble yourselves under the mighty power of God, and at the right time, He will lift you up in honor. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Kailangan buhay ito sa atin na lahat ng anxiety, kung meron tayo worriness, anxiety, negativity, lahat ng nakaka-deplete ng iyong pang-araw-araw na activity and pamumuhay, cast it unto the Lord because we can never outdo God in caring us. Kung meron mang magmamalasakit, unang-una sa iyo at sa akin, walang iba kundi ang Diyos yun. Kaya lang, hindi masalat dahil we operate in man's way. Hindi tayo nag-ooperate according to the mind of God. Hindi tayo nag-ooperate sa perspective ni Lord. Kaya, hindi ito halos nararamdaman at nalalakaran ng mga naka kilala sa Diyos, na tinatawag nilang kakilala sa Diyos. So, ang sabi niya, humble yourselves under the mighty power of God and at the right time. So, keyword, right time. Hindi sinabing our time, hindi according to our timing, but right time, God's timing. He will lift you up in honor. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Stay alert. Sa verse 8. Pag sinabing alert, watchful, mindful, vigilant, hindi pala lamya-lamya, hindi yung wala lang ginagawa, proactive, hindi yung parang unmindful. Pag sinabing stay alert ng salita ng Diyos, we need to be watchful in every aspect, in every angle. So watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion. Like a roaring lion. He's not a lion, but like a roaring lion, looking for someone to devour. Stand firm against him and be strong in your faith. Remember that your family of believers all over the world is going through the same kind of suffering you are. In His kindness, God called you to share in His eternal glory by means of Jesus Christ or Christ Jesus sa ibang translation. So after you have
suffered a little while, He will restore, He will support and strengthen you, and He will place you on a firm foundation. All power to Him forever. Amen and amen. So anong uh, pinaka-command dito sa atin ni Lord? Be humble. Humble ourselves because God opposes the proud but gives grace to the humble. Mahirap na ang mga pinagtrabahuan natin because may hindi na-deal na kayabangan o yung arrogance sa atin. Okay? Ay hindi natin pinapadil sa Panginoon, nalalagay tayo doon sa place of humiliation na hindi naman gusto ng Diyos. Hindi rin natin gusto, but the principle is there that God give grace to the humble and opposes the proud. So, mahirap ito. Kaya nga, sabi ko nung Sunday, I was given an opportunity to speak. Sinabi ko sa mga, lalo na kasi medyo madami-dami doon ang next generation, ang mga below our age, mga level na ng anak natin. Sabi ko sa kanila, there is no doubt, no shadows of doubt na papagyamanin kayo sa lahat ng aspeto ng Diyos. Financially, lahat. Pero, ang Panginoon kasi, He is a very wise investor. Ang inaayos niya, bago tayo pagyamanin, bago kayo, yung generation nyo pagyamanin, ang inaayos talaga ng Diyos ang hahawak ng kayamanan niya. Kasi ang kayamanan na ibibigay sa church at ititiwala, hindi bigay ha, ang ititiwalang kayamanan sa accurate and unusual church is for kingdom expansion and extension. Kaya inaayos ang bawat isa na hindi magkaroon ng entitlement mentality, walang greed. Kasi kumusta ka kung may greed? Kumusta ka kung may kayabangan? Pinagyaman ng Diyos. Mahirap ba? Mahirap. Siguro naman hindi sa inyo lingit yung nag-viral na, what is that called? Yung pinakita sa akin ng mga bata. Nag-viral na CEO. Ang CEO, di ba, na naispatan sa Coldplay concert with the woman of HR ng kanilang company, multi-billion company. Pero who would have thought na makupo-focus sila doon? Ang binild niya for years, in just a split second, giniba ba dahil mayroon ng platform sa kanya ang impyerno. So yun ang mga ating i-fix sa mga paghahanda natin. Okay, ang paghahanda natin, lahat ng aspeto. Hindi pwede na spiritual lang tayo maghanda kasi spirit man tayo. Hindi po maaari na spiritual lang ang ihanda natin sa finances, hindi handa sa other aspect, hindi handa sa health, hindi handa sa in terms of what is that preparation long term, hindi handa. Mahirap po 'yon, hindi tayo religious. Kasi baka sabihin handang-handa naman ako. In fact, lagi ako nag-church. Ang worship ko ay next level, ang obedience ko. Alam mo yung obedience sa word next level, pero pagdating ng mga bagay ng challenge, pagdating ng mga very difficult season, hindi natin minsan nakakapa ang mga spiritual na nung okay tayo ay nandun tayo sa spiritual aspect na yon. Nakukuha po ba natin? So kailangan itong salita ng Diyos maging tangible lahat sa atin. So we are still in a preparation. The world outside, the marketplace, the system are so nandoon na lahat yung fragility, volatility, the erratic movement ay nandyan lahat. We don't know most of the time of what is the enemy, what is the devil is cooking sa sistema dahil hawak niya ang sistema eh. Ang karamihan ng mga sa marketplace, portal ng dyablo ang nagpapalakad. Halimbawa sa political domain ng Pilipinas, ang nandoon sa top, what is that? Sa top management, kumbaga sa corporate world, ay mga portal ng impyerno. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Ang mga karakterya na nandoon na hindi naman divine, hindi naman Christ ang pinapalago nila sa kanila. So what can we expect
nasa marketplace ay maaasahan mo na pagdating ng araw masasandalan mo. Kung ang mga nangunguna ay mga portal ng dyablo. Let's face the fact. Kaya itayo na kingdom nasa kabilang banda, great day ang ating pinipili. So magpakadalubhasa tayo sa paglakad sa dimensions and dynamic of the Word of God. Lakaran. Lakaran, ano bang naintindihan natin sa salita ng Diyos? Lakaran nating mag-asawa. Lakaran natin ang lahat ng bagay na ito. So itong principles of financial success, Second King chapter 4 ang ating pinag-usapang text. Hindi ko binasa ang Second Kings chapter 4 kasi dapat in the context tayo. Mahaba po yun. Kaya sabi ko, basahin yung mag-asawa and then share kung ano ang nakuha nyo doon. Pero mag-extract tayo doon. Ang kwento ay, ang propeta, nakakilala nila Elisha at may dalawang anak na lalaki namatay. Parang siguro premature siya na namatay sa paningin, perspektibo ng tao. Pero sa Lord kasi, hawak ng Diyos ang buhay natin. 'Di ba? Nakita ba natin yung pinakita sa akin ni Joshua yung prince na 20 years na comatose, kung paano binigyan siya ni Lord ng 20 years kasi na na-aksidente siya 16 years, anak siya ng prince, di ba? Balita, nakalagay sa FB, pinakita sa akin ni Joshua. 16 years old siya na-aksidente, nag-comatose, na hospital ng 20 years. 20 years. So, kung hindi ang Diyos ang may hawak ng buhay, nakukuha po ba natin? Ang iba nasagi lang. Mayroon ako ng teacher ng college, di ko yun makalimutan. Naghihintay kami kasi kung saan ako nag-aral, at the Divine Word College of Legazpi, paglabas namin dun sa school namin, ang sidewalk na tapos highway na ito. Naghihintay kami ng jeep. Ang teacher ko sa natural science, ang edad ko, ang mga 40, early 40s. Nakasama namin naghihintay sa jeep. Nasagi lang siya. Ay, parang na ano lang siya ng jeep na buyo. Parang na ganyan lang siya dun sa may gutter o sa may sidewalk. Alam ni sa hospital, DOA. Gulat na gulat kami. Hindi siya yung napuruhan ng jeep ha. Sabi ko, kaya pag binabalik ko ang mga ganong klaseng sitwasyon, ang Diyos talagang may hawak ng buhay. Siya talaga ang magsasabi kung panahon na o hindi pa, siya talaga. Kasi yung prince, 20 years, comatose. 'Di ba? So, napunta tayo doon. Kasi itong propetang ito na may dalawang anak sa Second Kings chapter 4, namatay, pero ang naiwanan niya sa kanyang mga anak, very tragic kasi lubong sila sa utang. Lubog sa utang. Kaya nga, ang dalawa niyang anak, tong lalaking mga bata, ay kukunin na ng mga nautangan nila para maging slave. Kasi nung panahon, pwede ipambayad ang anak para maging slave. Praise God, wala na ngayon. Wala na ngayon, pero ang mga konektado sa sistema, mas malala pa ang pagka-slave nila. But that's not the portion of our family. Amen? Our family. So itong dalawang batang ito, kinukuha na ng nautangan dahil magiging, what is that? Alipin na. At ang nanay, syempre, may laban. Alam niya kung kanino siya dapat pumunta. Sa propeta. Pumunta siya kay Elisha. Am I right? Si Elisha yun eh. Hindi si Elijah. Panahon na yun ni Elisha. Oh. Pumunta siya kay Elisha, man of God. Sabi niya, ano po ang gagawin ko? Dahil ang anak ko, kukunin na ng mga nautangan ng asawa ko. And propeta yun ha. I mean, nag-ooperate sa prophetic ministry. Godly, kung godly. Kasi naging na-levelan siya ng prophet. Pero how come na nalubong sila sa kautangan?
may Nalibing. nailibing sila. They're in debt. So mayroon ng along the way may mali sa dynamic sa pamumuhay. May mali sa kaisipan, may mali sa lifestyle. Kasi pag may mali sa kaisipan, mali ang lifestyle because the lifestyle is just a result of what is taking place in our mind. Okay? Emotion is a result of what is taking place in our mind. Kung ano ang nasa mind, yun ang very strong sa spirit. Kaya magpapareconfigure tayo sa Panginoon. So bago dumating, and then tumakbo siya kay Elisha at sabi ni Elisha, anong meron ka sa bahay niyo? In the house. Buti may bahay. What do you have in your house? Anong meron ka dun sa bahay niyo? Sabi niya, wala akong ibang meron kundi a little oil in a jar. Sabi ni Elisha, gamitin mo yung manghiram ka. Manghiram ba ang ginamit na term? Manghiram ka ng mga vessel. Maliit, malaki, basta you can borrow as much as you can. And then, pagkatapos mong manghiram, punuan mo ang mga hiniram mo ng mga botilya, mga bote, at container, lahat, punuan mo yon nung little oil na meron ka. Doon dumaloy ang miracle. Bakit dumaloy ang miracle? Sumunod ang widow ng accurate, ng explicit obedience. Hindi na nagtanong-tanong, teka, propeta ng Diyos, man of God, paano ko yung gagawin? Ang kukunti na yon, kung makahiram kami ng maraming container, kakasya yon. Hindi na siya nagtanong-tanong. Sumunod siya by just obeying the word of God. Ay through the prophet, through the man of God, may milagrong nangyari sa loob ng tahanan. At pag binasa nyo yon, hindi napunta sa slavery ang dalawang anak. Nabayaran nila ang kanilang mga nautang at mayroon pa sila ng patuloy na ginagawa nilang pang-araw-araw na inumpisahan. May natira doon sa miracles. At maraming natira. Sabi ko nga, habang ibinabasa ko, sana kung dinagdagan pa ng widow ang hiniram na botilya, na bukti. Kaisipan ng tao, ano? Sana, sana hinirampan, dumami ang dumami ang, pinadami nilang hiniram. Okay. So, yun ay, i-handle natin ngayon ng tama. There is no doubt, no shadow of doubt na lahat ng accurate na may pagsunod sa Diyos, papagyamanin niya sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi tayo nagpupurso ng kayamanan. Far from that. Okay? Kasi wealth is just a result. Sabihin mo kung may katabi ka, ang kayamanan ay resulta lang. Parang ang kalusugan ay resulta lang ng tamang mga binil sa katawan. Tama? Ang pagiging mature sa spiritual standing ay result lamang ng paggawa at pagtrabaho at outwork, paglakad ng salita ng Diyos, pagsunod sa salita ng Diyos. So lahat ng mga meron tayo ngayon at nararanasan natin ngayon is just nothing but a result. So kung gusto natin itama ang result bukas, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, ay ngayon itatama natin ang ating mga disposition at ating mga kaisipan, ang ating pagsunod sa Diyos, ang ating dynamic, yung uri ng pamumuhay. Kaya, may resultang tama. Nakuha pa natin. Lagi na natin napapakinggan yung sinabi ni Mama La, your decision today will affect your tomorrow. Ang dinesisyonan ng propeta na apektuhan, hindi lang naman ang asawa niya. Apektado ang mga bata. Ang masaklap, wala na siya. 'Di ba? Kung ang widow ay nagsabi, kung selfish din ng widow, murmur siya, nag-complain, ito na nga bang sinasabi ko eh. Pero hindi man makabibigay ng solusyonan, 'di ba? But I like the attitude of the widow there dahil tama ang naging disposition niya. Pumunta siya sa talagang makapagbibigay sa kanya ng tamang solusyon, tamang counsel, tamang advice, at kumonekta siya ng tama kung saan siya dapat kumonekta. Nakukuha po natin. So,
Ang una na dapat natin titingnan dito sa financial success, there should be no disparity between the spiritual and the financial standings in our life. Hindi po pwede na napag-usapan na natin to ng nakaraan na hindi po pwede na ay mature dyan sa spiritual. Pero grabe kawawa naman, hirap sa finances. Diba? It will blow our mind. Kung mature siya, spiritual, abay, sa harapan ni Lord, hindi siya pababayaan. Faithful siya, uh, accurate ang honor niya. Pwede mayroon ng sabit. Kaya nga, magtutroubleshoot tayo bawat pamilya. Tingnan natin, ano ba ang bottleneck? Ano ba, saan ba tayo may kunting, ang tawag dito na si short circuit? Saan ba tayo short circuited as family? O hindi ba accurate ang honor? Hindi ba accurate ang connection? Hindi ba tayo covenanted sa pamilyang ito, Golden Harvest Jubail? Kasi pag di kayo covenanted at hindi accurate ang connection ninyo at ang honor ninyo sa Lord through the church, through covenanted relationship, ito ay mga ipifix nyo ito. Dahil mahirap na masasabotahe tayo lagi sa relasyon. Naku ha, sa pagka ngayon, i-streamline nyo kung sino talaga at ano ang dapat nyong puposisyonan. Dahil mahirap pagdating ng panahon, mahirap. Ang mga sa great day and dreadful day of the Lord, it is a very seamless situation. Ang mahirap, ang nasa dreadful day, tatanggapin nila na yun na yun. Nakita niyo mga comment ni President Marcos ngayon, na sobrang ba, sabi na tanggapin na lang natin kasi yan na talaga ngayon ang panahon. 'Di ba? Tinanggap niya na dreadful day. Yun na, naging natural na sa kanila. Pero sa atin hindi, kasi may naintindihan tayo na there is a great day provided by the Lord na yun lang ang pipiliin, may pagpipili ang tao na ang nakakaunawa sa great day and dreadful day, pupipiliin niya talaga ang pathway to a great day of the Lord. Kaya lang, lahat ito may kondisyon. Pag gusto mong madali doon sa dreadful day, wala ka, hindi ka doon okay lang magpakamayabang ka doon, okay lang doon maging arrogante ka. Anyway, dreadful day naman ang pinili mo. Okay lang doon hindi ka maging representation accurately, hindi mo ma-represent ang kingdom, ang kultura ng Diyos, hindi mo ma-represent ang pagiging godly. Okay lang, dreadful day naman talaga yung pipiliin. Dito, pag pinili natin ang great day of the Lord, talagang may requirement. Kung ang earthly kingdom, ang kingdom of Saudi Arabia, United Kingdom, kingdom of Bahrain, may mga requirements sila as kingdom, government nila. How much more ang kingdom of the Lord? Ang requirement sa atin is accuracy of doing what is right. Accuracy talaga. So, accuracy of connection, accuracy of honor, accuracy of observing the proper chain of authority, accuracy of choosing peace. Araw-araw, pinipili ang kapayapaan. Hindi na, lubayan nyo na yung contention sa mag-asawa. Meron pa ba sa inyo dyan? Mapagod na kayo niyan. Yawan nyo na yan. Pero kung ini-enjoy nyo hanggang ngayon, fine. Wala tayong magagawa. It's your choice. Ako, ako inayawan ko, kinamuhian ko ang contention sa loob ng pamamahay at ang may nais laging patunayan. Ano, ako ang tama, ikaw ang mali. Ako ang mali, ikaw ang tama. I, I hate that kind of life. Jubail time pa namin, kinamuhan ko na yan. Kaya hindi ko yan ini-enjoy. Hindi ko rin yan ini-enjoy. Kinamuhian ko yan, yung bagay na yan. Kaya kung ano ang mga ayaw nyo at kinamuhian nyo, hindi nyo yan maging portion. Oh. Kaya pag kinamuhian nyo ang pagiging humble, hindi nyo maging portion ng maging humble like Christ. Pero pag kinamuhian nyo ang pagiging mayabang, pagiging narcissist, pagiging chismosa, ang pagiging negatibo, pagiging murmuring, laging nagko-complain.
Oh, ang pagkokontrol, ang pagmamanipulate, kamuhian nyo yan. Kung ayaw nyo kamuhian, don't expect to be at the great day of the Lord. Ganun lang yon. Bakit hindi ito ma-synchronize ng tamang kaisipan? So pag hindi yan kinamuhian ng mga ungodliness, don't expect na great day of the Lord ang haharapin at ang tatamasain natin. So yun sa dreadful day. Kasi walang i-welcome ang Diyos na may carry na wrong at may ungodliness. Yun, iisipin natin yun lagi, okay? Syempre, hindi ako galit. Piniprepare natin ang bawat isa. It's just a matter of time. Makikita natin ang dreadful day at mararamdaman natin ang great day of the Lord. It's just a matter of time. Kaya, hindi tayo basta wala lang. Araw-araw pagbibuild. Wag nyo nang Huwag nyo nang kaisipin na pag hindi ako nagtrabaho ng mga bagay-bagay ay hindi ako aprobado sa Diyos. Minsan, madami nagkakamali dito na not necessarily that you're doing your own thing is approved by God. Karamihan ng religion ang binibuild. They're doing their own way, doing the things on their own without God. Namamali. Kaya kailangan tiyakin natin ang araw-araw nating ginagawa at tinatrabaho at binibuild ay according to the Word of God. Halimbawa, mga nasa trabaho, narinig ko sa kaninang mga taga-Bechtel. So, ibibigay lagi sa Panginoon ang pang-araw-araw natin. Halimbawa, mayroon sa inyo ng sa tingin nyo negative, ibigay nyo sa Diyos. Because God is more than able to turn it for good. Ang mga negativity natin na sitwasyon, negative na sitwasyon natin, lalo pag wala naman tayong, hindi natin yun choice o wala tayong kinalaman, basta na lang humarap tayo ng ganitong negative situation or challenges, give it unto the Lord. Because what the enemy meant for evil, God is more than able to turn it for good. Basta pag humaharap tayo ng negative, may situation, don't be negative. O sabi ko sa mga bata, at sasabihin ko rin sa inyo, just be clear in your mind, be clean in your spirit, wala kayong complain, wala kayong, walang mga inggit, walang mga pakikipagkompetensya, walang negativity. Kasi doon nakaka-move ang Diyos. Naku ha, doon may intervention. Pag clean tayo, we choose to be right, we choose to be clean, wala kang vindictive spirit. Yung vindictive spirit, yung tipong, sinabi niya yan ha, tingnan natin. Mga ganyang-ganyang klaseng aurahan. Ay nako, lubayan nyo yan dahil hindi nakakagalaw ang Diyos pag may mga ganyan na mga pasikat ang laman ng tao. Graduate na tayo dito, mga minamahal kong taga-Jubel. Graduate na natin ang mga pagiging negatibo. Kasi walang nagagawa ang Diyos, walang galawan ang langit sa buhay natin when we carry such negativity. Dahil holiness and purity ang accessible sa kalangitan. Nako, pag clean tayo, halimbawa mahirap tayong situation, you did not just complain, you did not murmur. Wala kang, hindi mo sinisi ang Diyos. Sinabi mo lang, Panginoon, di ko man po naintindihan ang sitwasyon ko ngayon. Wala pa man pong understanding sa aking kaisipan, sa aking maliit na kaunawaan. Hindi ko pa nakikita ang salita nyo dito, pero ito ay binibigay ko sa iyo. Sinusurrender ko po ito sa iyo. At panatilihin niyo po ako kasi pinipili ko po maging tama sa iyong harapan. Maging clean, pure, and uncontaminated. Yan lang. Hindi tayo religious. Ang mga religious kasi outwards, na mga pagandahan, pinipeke ang mga kaloob-looban. Kahit grabe ng inggit, kunyari, gandang-ganda. Wow. Grabing next level na mga pakikipagkompetensya.
Sus, ipipeke yan ang kanyang mga emotion. Eh, pag may spirit of discernment ka, hindi yan maipipeke. Ako, pag may kaharap na ganyan, hindi ko yan laban. Pero pag along our family, aarestuhin ko ang spirito dahil papunta siya sa dreadful day. Whether he or she like it or not. Dreadful day ang dulo. Kaya lang, ang karamihan, tatanggapin na ito na talaga ngayon ang panahon. Pero sa kabilang banda, meron ng great day. Open sa favor na Lord, open heaven, open favor, promotions upon promotions, prosperity, progress, increase, yun ang portion ng mga nasa great day. Generations are secured. Nakuha ba natin? Generation may position na sa mga domains kasi inayos na ng Diyos kasi sumunod. Ah. Yang mga nagpupurso na ngayon ng mga kayamanan, ng mga posisyon, ng mga fame, mga gustong sumikat sa mga social media, yung mga pasikat, mga fake na sa pantasyang pamumuhay nun. Hindi yan natin portion. Dito tayo sa katotohanan, sa totoong pamumuhay, maging divine, godly, at holy. Kasi meron tayong pipinipili na tama. Okay? So, ito ay kailangan natin makita. We need to have a breakthrough financially. Pakisabi sa iyong katabi, experience a breakthrough financially. Pag sinabing breakthrough financially, you did not worry. Magtutuition na naman ang mga anak, nag-worry, darating naman ang bills, nag-worry. Breakthrough it. Ibig sabihin, kung accurate ang iyong pag-honor sa Lord, that is, pagkikilala na si Lord ang source, si Lord ang provider, si Lord ang, sa Kanya tayo nagtatrabaho. Siya ang employer. Alam mo yon? Because you accurately honor Him and recognize Him as your source. May dapat ka bang ipag-worry? Wala, naghalimbawa na nga ako nung nakaraan, di ba? Sino dito ang nagluhod-luhod ang anak kasi butas ng kanyang tsinelas o sapatos, lumuhod kay tatay. Oh, tatay, butas na po ang aking tsinelas at ang aking allowance at pang tuition. Meron ba? Meron ba ng mga bata? Wala. Dahil mga responsabling tatay at nanay ang nandito, hindi pa butas ang sapatos. Mayroon pa ng 3 sapatos. Binilhan na naman ulit ni nanay at ni tatay kasi nakita lumang-luma, tinitiis na lang ng anak. Alam mo, ganong klaseng posisyon natin bilang mga magulang? How much more God sa'yo, sa at sa akin? Kaya, be set free from worriness. Be delivered from anxiety. Amen? Receive this. Amen? Dahil hindi yan portion ng mga nasa great day of the Lord. Nasa transition tayo ngayon. It's just not a miles away. Pag sa spirit dimension nyo sa Latin, ang dreadful day at great day, it's just, what is that? A mile away ang great day, dreadful day. So, kailangan nasa transition tayo ng tama. Mag-transition tayo. Okay? So, we need to have a complete breakthrough from finances. Kasi hindi po pwede na mga mature sa spirit, followed by signs, wonders, and miracle, pero pagdating sa finances, nagkikahos. Hindi ganyan ang salita ng Diyos. Tama? Dapat parallel. Parallel. Okay. Don't pursue wealth because wealth, riches is just a result. And don't be deceived kasi maraming na-deceive ngayon sa social media pag mga 10 points to get wealthy and a billionaire. Sus na mga nandun yan. Mga humanism, mga spirit of humanistic idea, worldly ways, worldly wisdom. Bihira ako nakakita ng accuracy ng formula ng pagkakaroon ng result sa wealth. Kasi ang formula talaga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. In other words, build first the character of Christ and the perspective of Christ, the mind setting of Christ,
the personality of Christ by the Word and by the Spirit in our lives, and all these things shall be added unto you as well. Nakuha. At hindi pa nga tapos, di ba? Basta dinesisyonan lang natin na i-build ko sa buhay ko ang karakterya ng Diyos, kaisipan ng Diyos, pananalita ng Diyos, disposition ng Diyos na tinatawag na Christ. Yan ang aking lalakaran. Paumpisa pa lang tayo, nagdesisyon pa lang tayo, pinalilinya na ni Lord ang mga bagay na kailangan natin. Na gets po natin? Huwag kayong maniwala dyan kasi marami sa world, marami sa social media ang deceive of the deceitfulness of the riches of this world. Wrong formula. Wrong formula. Huwag niyong habulin yon. Huwag niyong ikumpara doon ang sarili niyo. Dahil ang katotohanan, ang kailangan ng mga tao sa mundo ay dala-dala natin, which is the life of God. Yeah. Heaven is in God. And where is God? God is in us. Amen. Say amen to that. If God is in us, may kulang ba? Pagdala-dala natin ang buhay ng Diyos, kaisipan ng Diyos, katalinuhan ng Diyos, pananalita ng Diyos. May kulang ba? Wala dapat ng kulang. In fact, ikaw dapat ang kainggitan ng mga nasa mundo. Bakit ang karamihan na Kristiyano, inggit na mga taga-mundo na alam natin papunta ng impyerno kung di makapag-repent? Tayo na mga sure ang salvation. Kaya lang may mga hindi inaayos na deliberate or intentional na pag-aayos. Tayo na mga sure ang pagpunta sa great day of the Lord. Papunta kapiling ang Diyos at dala-dala ang presensya ng Diyos. Katalinuhan ng Diyos, technology ng kalangitan, nandito. Bakit ikukumpara mo ang sarili mo sa mga taga-mundo? Na it's just a matter of time. Ang sistema ay magko-collapse. When the system collapse, ang mga konektado sa sistema magko-collapse. And that must not be our portion. Kaya mag-transition tayo lahat sa kingdom economy, kumonekta sa kingdom economy. Pag ngayon litong-lito pa kayo, may problema. Sino bang lagi niyong pinapakinggan? Sino bang lagi niyong kinukonektahan? Sino bang lagi niyong inaagrihan? Kaya confused kayo. I-redefine yun, streamline nyo yan. Dahil lito. Ang lito, walang lito sa kaisipan at sa spirito na mapupunta sa karya ng Diyos. Kasi kingdom with clarity. May clarity tayo dapat. Okay? So, please do not be dependent on the system of this world. Hindi ko sinabing huwag kayo magtrabaho sa marketplace o sa corporate world. Far from that. Okay? Ganito ang formula. Nandyan kayo sa corporate world. Ang mga taga-Saudi nandun. Kahit na mga nandito sa Pilipinas na nasa corporate world. Dati, si Joanne, dati, hindi sinasabi na mag-resign kayo. No. Kung wala naman kayong napakinggan na word kay Lord, don't do that. Kaya nga pag may nagpapa-counsel, nagtatanong, ang sasabihin agad namin ni Pastor Jeric, receive the word from God kasi yun ang aapakan. Pag challenge ang decision, may aapakan na salita ng Diyos. Kasi salita ng Diyos si Lord John. God and His word is one, are one. Amen ba? So, ngayon, pag nasa corporate world kayo, paano mo ma-identify na hindi ka na connected sa system? Yung tipong kahit na mawalan ka ng trabaho sa araw na yan, wala ka man lang pag kinapa mo na takot, wala kang anxiety, wala kang worriness dahil alam na alam mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay ililigtas ka at maaaring mag-open ng another mas magandang pagtatrabahuan. Nakuha po natin, it means your position is no longer connected and under the system of this world. Pero pag nag-announce pa lang ang kumpanya na mayroon na tapos para kang di na makatulog, grabe ang anxiety, grabe ang ano. Ibig sabihin, konektado ka pa sa sistema. So, transition from being connected and being a slave to the system of this world. Transition to the kingdom economy, to the kingdom of the Lord.
kingdom, maging royal. And paano ko po masasabi na nakatransition na po kami sa kingdom, doon na po ako konektado? You do not worry. Kung pag binasa natin sa Matthew 6, ang worriness at saka sa Luke, ang worriness kasalanan. Every time you worry, you shut down heaven. Every time you are anxious, nagsasarado ang langit. Every time ang pag-aalala, sinasaraduhan mo ang langit. So, pwede ba natin ito i-address na ngayon? Na humingi na ng tawad sa Panginoon sa pag-worry, sa pagiging anxious. Yung anxiousness is, ano bang sa Tagalog? Alam nyo na yun. Anxiousness. Yung, Pagiging bagab. balisa, bagaba. Oo, balisa. Pagkakabalisa. Okay? Tingnan mo, ano ang source ng pagiging balisa ko? Oh, ang source, ang anxiety at worriness is spirit yan. Anong klaseng spirit? Divine or demonic lang naman ang pagpipilian. Pag hindi tumama sa divine spirit, Holy Spirit, demonic spirit ang pinanggalingan. So, demonic spirit, hindi mo dapat maging kasama. Portal ang ating katawan ng kung ano ang nasa spirit world, spirit realm. Portal. So, tiyakin natin, portal tayo ng Diyos dito sa lupa. Portal tayo ng what is divine. Portal tayo ng banal na spirito. Kaya pag may kabagabagan, hindi yan sa Holy Spirit. So, address it. Ano ko po ito i-address? Repent, change, and move on. Accept the word, lakaran, at mawakakalaya tayo. Okay? Nakuha po ba natin? So, do not be dependent on the system of this world. Kasi pag nakadepende tayo sa sistema, kukulaps kasi ang system. It's just a matter of time. It is in the Word of God. It will collapse. Babylonian, pag sabi sa Word of God, Babylon will fall. Babylonian or the system of this world is about to collapse. Dapat hindi tayo dun connected. Pwede ba natin? Pwede ba? Hindi ko na isa-isa yung mga apelyido sasabihin ko. Kunyari, Seno family, connected pa ba kayo sa system? Hindi ko na yan isa-isa. Garais family, Gubaton family, konektado pa ba kayo sa kayo niyan ang makakasabi. Kaya nga nagbigay ako ng mga description para makilala nyo agad na, oy, medyo may sabit pa tayo, kung kunikta pa tayo sa sa sistema. The system will collapse. It's just a matter of time. Na mahirap na mas maganda pag nag-collapse ang system, kayong solution giver. Kaya stay. Pag wala kayong word kay Lord na mag-resign, at alam nyo ba yon na huwag kayong magre-resign na walang instruction sa inyo. At kung halimbawa kinausap kami ni Lord, sabihin sa amin, pa-resignin nyo na yan lahat. At sinabi ni Pastor Jerry, halimbawa lang po ito ha, sino ang handa na makasunod? Kailangan, alam niyo ba na sa amin ni Pastor Jerry, hirap na hirap kami, hindi naman hirap. Kinakapa namin sa spirito magbaba ng mga command o ng mga instruction kasi kung hindi nakasunod, i-account kasi yan sa inyo ng Diyos, di ba? So kung hindi makasunod, may consequence somehow. So ayaw natin mangyari yon. Kaya we counsel those who ask counsel, we build those who are buildable, we give advices to those who ask advices. Kasi para streamline, mahirap mag-build sa hindi buildable, mahirap magturo sa hindi teachable, mas marunong pa sa'yo. Pero ang nasa puso lang naman namin, talaga, ang nasa puso talaga namin ni Pastor Jerry, ay lahat tayo tamasain itong pinapangako ng Diyos na great day of the Lord. Dito tayo lahat makaposisyon. Dito tayo lahat. Hindi tayo dun sa dreadful day. Parating na po yan na tayo natin mangyari. Alam mo yun yung ano yung tawag ngayon ng sa Israel at saka sa Iran? Ceasefire. Ceasefire. Alam ba natin itong ceasefire na ito? Something is cooking. Kaya wag natin tiwalaan itong false peace. Yan ay false peace. Kunyari lang yan. Pero pag bigla ang escalation ng war,
kailangan nasa pathway, nasa kingdom tayo. Nakuha po ba natin? Hindi, it's not a place, it's a dimension. It's a disposition. Sabihin, ay, paano kaya ako makapunta sa kingdom pag nag-escalate ang war? It's not a place. It's a dimension in the spirit, a disposition, a right standing, spiritual standing. Nakasakasama mo ang nasa dreadful day, ganun na. Kasama mo ang nasa dreadful day, ikaw nasa great day. Grabe. Ganon ang description. Awang-awa ka sa kanya pero wala ka man magawa kasi ayaw man niya ng hinihain ng Diyos kung inayawan niya na, maliban na hindi pa niya alaw na ganun. Kaya nga ang pamilya natin dapat i-prepare. Mayroon sa ating may mag-uphold na as a member of the family. Okay, so we need to be blessed more than what we think and imagine. Kasi yun ang pangako ng Diyos sa atin. So, i-check, is my honor accurate? Is my connection accurate? Is the way I relate as covenanted with my spiritual family is accurate? So, spiritual family tayo. Ang babalikan ng Diyos dito sa lupa, spiritual family. His family on earth. Kaya pamilya tayo, hindi tayo iba yung pamilya sa dugo, ibang pamilya sa spirito. Kaya ang covenant natin ay dito sa pamilyang ito. Tama ba? Sabi ni pamilya, hindi man nga lang kinukumusta ang kami sa message. Naintindihan nyo na yun, di ba? But sabi ko nga sa inyo, we push almost every day, Pastor Jerry and I, both of us pushing in the spirit na walang maging casualty sa pamilya ng GH Jubel. Hindi tayo nagpaparamihan. Hindi tayo nakikipag pagalingan, no. It's about our position in Christ, our position in the spirit. Pushing in the spirit ng mga tatay, nanay, masecure ang next generation na pagdating nitong great day of the Lord, our generations are mighty in the land because pumosisyon ng tama ang tatay, pumosisyon ng tama ang nanay. Hindi naging rebelde, hindi naging mayabang, hindi naging inggitira, hindi naging chismosa. May pagpuposisyon na tama. Nakuha po ba natin ang bagay na ito? Kaya tanggalin, habang nagsasalita ko, ang mga nababanggit natin na kailangan tanggalin, tanggalin. It's just a matter of decision. Hindi mo kailangan umattend ng conference para yan tanggalin sa buhay mo. Hindi mo kailangan. Didesisyonan lang natin. Okay, number 2, your financial decisions can affect those who are dependent on you for survival and sustenance. Yun ang nangyari sa dalawang bata. Kaya kawawa naman pero walang magawa ang nanay, di ba? Pero ang Diyos matapat. Binigyan sila ng wisdom, binigyan sila ng grace, ng skills, at na-restore ang dapat ma-restore, naging abundance, na-recover nilang dapat ma-recover. So, pero whatever decision we make financially will always affect our tomorrow. Kaya ngayon, ayusin na natin ang mga paggagastos. Pakisabi sa inyong mga katabi, ayusin ang paggagastos. Okay, wise spending. Kung ano lang ang pinaka-immediate need. Kasi pagdating ng araw, minsan nakakala mo need. Ngayon, basura pagdating ng araw. Di ba? Mahirap yon. Okay, wise spending, wise borrowing. Alam natin, pag sinabing borrowing, hindi kasalanan ang mangutang. Hindi kasalanan ang manghiram pag sa tama ang ginamit. The Bible allows yung wise borrowing. If we borrow, it must be for what appreciates in value. If we borrow, it must make more, yung mag-generate ng more, ng income. If we borrow, try to be quick in paying our debts. Hindi yung nagkakaroon ng amnesia. The longer we borrow, the longer we stay in debt. Kaya kung nakahiram tayo, kailangan ayusin na. Sino pa ba ang may mga utang ngayon na hindi ginamit sa negosyo?
i-recover nyo na po yun. Ginamit sa pa-birthday, oh my goodness, wag nyong gagawin ito. Nagpadibo kayo, nangutang, wag nyong gagawin ito. Ito yung hindi inaagrihan ng Bible, ng salita ng Diyos. Di ba? Ayan, pag 25 niya na siya pa-birthdayhan, basta mayaman na siya. Yung mag-isip ng tama, okay? So, if any happens to us, it will affect those who are connected to us. Kaya ito, wise spending, wise borrowing, wise investment. Huwag kayo basta-basta mag-invest sa hindi nyo tiyak. Kung hindi nakarinig kay Lord, huwag mag-invest. Opo. So, use money to make money. Ganun ang principle. Use money to make money. You have to be wise and talk to the wise people. Godly people, hindi lang worldly people. Don't make foolish investment right now. Sa mga nag-i-invest. Mahirap. Get rich quick is a bad investment. Hindi yan totoo. Hindi yan tama. Sometimes investment is into a business that will release more resources. So, kailangan discerning tayo dito. Okay? Buy properties that appreciates. Na yung paglalagay ng pera sa bangko, ay, hindi na healthy ngayon. Nakita nyo ba yung nag-trending sa social media na ilang percent ang kukunin sa pinag-ipunan mong pera sa bangko? Kaya turn your money from your bank into a good asset or Investment. good investment. Huwag kayong magtatabi ng mga malalaking halaga sa bangko. Kung maaari ngayon, i-withdraw nyo na, make it as an asset and invest it. Kasi, di ba, kailan yun mag-uumpisa na 20% ba yun? Kailan? Pag nag-deposit ka sa bangko, yung kay Ralph Recto, nakita nyo ba yun? Ganong sistema? Sa mananamantala talaga. Ayaw mo nating sabihin ito. So, because putting money in the bank right now, at this point of time, is the worst thing that we could ever have. Kung mayroon kayo ng mga big amount, kung manalangin sa Panginoon, invest it and turn it into asset. Pero pinaka-safe sa lupa, na clean title sa lupa, okay? Na clean title kasi mag-appreciate. Pag wala pa kayong naiisip na ano kayong negosyo dito, lupa. Lalo kasi pwede nyo yan i-dispose pag kailangan nyo na ang pera sa mga maaayos na buyer. Maging maliwanag lang sa atin. So, tingnan ang ating integrity pagdating sa pera. Huwag kayong mangungutang doon at maghiram ng pera sa mga lumalakad ang ballpen. At sa mga nabayaran nyo na, siningil pa ulit kayo. Ay, ay, ay. Mga greed, allow me to use the word, mga dirty makipag-relate. Dirty makipag-transaction. Oh, meron ako ng kakilala, nabayaran na. Pinakita na ng lista na nabayaran na. Sinisingil pa rin. What an audacity. Nakita mo ba? Ganun ka-demonic ang mga sa marketplace. Kaya be careful. Huwag kayong magbabaro, huwag kayong maghiram sa mga hindi tried and tested ang integrity pagdating sa pera. In short, hindi sa mga godly, halos mga religious lang din. Kasi imbis na matulungan kayo ay nawala. Okay. So wise spending, wise borrowing, wise investment, wise planning. Magplano. Hindi masama magpaplano ha. Kaya kailangan i-conceptualize kung magbi-business, i-conceptualize, mag-feasibility study, safe yan. Titingnan, pag nagninegosyo, may blueprint. Diba, Tito George nung nag-share, kailangan may blueprint sa business. At hindi lang basta blueprint, may strategy. Na ito bang business long-term na ito, magkaroon man ng chaos, it will remain. Kasi pag may blueprint galing kay Lord, from God, it will remain. Baka naman na makonsumo lang ang kapital pagkatapos na. Dapat may blueprint
natanggap kay Lord kasi ang mga i-stay sa darating na season ay ang mga may blueprint galing sa Lord. Tama? Nakuha po ba natin? So wag kayo basta-basta magninegosyo na wala kayong tinanggap na blueprint mula sa Panginoon. Yung gaya-gayahan lang. Ay, gaya-gayahan lang. Halimbawa, kape. Sus, nakapaligid na ang kape. Trending lang yan. Ganyan ang kape, oh, may flow and ebb. Hindi ko sinabing wag kayo magnegosyo ng kape. Kung yun, why not? Pero may technology dapat na galing sa Diyos. May may concept na kukuha pa natin. Pero kailangan na nagpapalakad ng business clean. Kasi pag may greed, seasonal lang yan. Season lang yan na negosyo. Pag may inggit, ang nagpapalakad ng negosyo, pag may greed, nakikipagkompetensya, imbes na maging competent, competition ugang, ah greed, inggit sa kabila, kung kaninong may kapwa negosyo, hindi yan tatagal dahil platform yan ng impyerno. Kasi nandun ang presente ang mga karakterya ng demonyo. Walang Holy Spirit. O, paano yun mag-sustain? Kaya dapat maging wise. So, ang spending ngayon, tingnan, mga hindi mo na kailangan. Wag na. Wag ka nang may mga kakilala namin may collection ng relo, sapatos, ano pa, mga collection. Pagdating ng mga category 5 na bagyo, nakita ko doon sa, kailan yun, sa Sorsogon, nung dinaanan ang Sorsogon ang yung mga kakilala namin. Mga collection niya na mga, no, nagiba ang, what is that? Aparador, ang tawag dito, ang tawag, cabinet na pinaglalagyan ng mga plato. Wala. Na-stress lamang siya kasi alam mo yun. So titingnan, ito ba ay makaka-empower sa amin, collection ko? Ito ba ay makakalago ng estatura ko? Titingnan, wise spending talaga. Kailangan mag-save for investment, mag-save for makapag establish ng source streams of income. Nakuha po natin. Next. Ito tayo, number 3, your financial crisis can bring the next generation into bondage, therefore, laid up an inheritance for the children to come into. Kaya nga, kailangan ma-secure. Hindi namin sinabing lahat magbi-business. Hindi namin sinabing lahat ay, what is that, magtayo ng kung anong dapat. Kailangan talaga may word. Okay. So, halimbawa kami ni Pastor Jerry, yung sa co-op, kasi ang natanggap namin na blueprint is to serve na ma-cater ang mga local farmers na ang produkto nila ay hindi naman sobrang baba ang bili sa market at makarating ito sa consumer ng at the same time mababa pa rin. Isa yun. Ngayon nga, ang mura ng bigas sa amin, nakita niyo ba sa mga post? Kaya nag-uunahan, pag Sabado, binababa ang bigas. At Everyday ng ngayon pala, ginawa ng daily kasi naawa na sa mga nagpapadyak na pumupunta doon. Alam mo yun, yung mga taga-barangay, yung iba taga-coastal na malalayo, pumupunta kasi nakikita. Yun ang maganda pag pinupost pala, no? Nakikita. So if the father or if the mother of the house waste the money, the children will be short of money. Ito ang kailangan natin. Children's future are messed up pag hindi naayos. So learn this principle that the children must not feel that they are deprived because of our financial decisions, wrong decisions. Kaya kung halimbawa meron tayo ng mga financial crisis ngayon, hindi tayo dapat manatili dyan. Tingnan, bakit nagkaganito ang ka-financials namin? Okay naman ang honor. Okay? Okay naman ang honor, accurate. Maliban lang kung hindi accurate kasi mayroon talaga ng devourer. Di ba na-mention ko na nung nakaraan na may devourer na si Lord lang ang nakakapag-rebuke.
May devourer na when we give our tithes with honor, okay? Ang devourer na yan, shutdown yan. Wala na yung authority over us. Kasi hindi tayo dapat religious na marami kasi sa church. I hope wala na ito dito ha. Wala na ito dito. Kung mayroon pa man, mag-transition talaga tayo. Marami kasi sa church ang nagbibigay ng tithes, walang honor. Nagbigay lang ng tithes. Patuloy sa pagiging greed, patuloy sa pagiging sinungaling. I hope wala na, ako naniniwala ako na wala na ito sa atin. Just for example lang, marami ang sa simbahan, lalo na sa mga usual church, nagta-tithes, nagbibigay ng kanilang tithes, pero walang honor. Walang honor sa pastor. Ang iba nga kay pastor pa binibigay ang tithes, pero walang ka-honor-honor sa pastor. Ang tataas ng tingin sa sarili. Grabe. Silang magagaling. O paano i-bless ni Lord? Tapos, pag may nangyaring crisis financially, sasabihin mo, faithful naman ako sa tithes ko ah. Kasi ginagawang lisensya, ang pagbabalik niya ng tithes, lisensya niya na para maging patuloy siya sa pagsisinungaling, patuloy siya sa pagiging greed, patuloy siya sa pagiging chismosa, patuloy siya sa mga paggagawa ng pinatatanggal ni Lord, nire-require ni Lord na alisin at tanggalin, ginagawa niyang lisensya ang pagbabalik niya ng tithes. Hindi po yun tama. Hindi po yun. Kaya marami ngayon, kawawa. Merong nakausap ni Pastor, pero si Pastor Jerry ang nag-engage sa kanya nung nag-usap. Isang pastor, ha? Sa tuwing magtutuition ang kanyang anak, di ba? Sa tuwing magtutuition ang kanyang anak, pastor yun dito. Awang-awa kami kasi kung saan siya para magsulusit. Sabi, sabi namin ang council, pastor, umalis ka na sa pagpapastor. Sabi, please, kasi nami-misrepresent si Lord. Ano parang pinalilimos si servant of the Lord siya, pastor siya, pero ipinagsusulusik ang pag magtutuition na ang anak sabi ni Pastor Sai, sabi sa kanya, Pastor, mag-resign ka na lang po sa pagpapastor kasi misrepresented niyo ang Diyos. Pastor, nagbabalik naman ako ng aking ikapo kay Lord eh. Ginagawa niyang license ang pagbabalik niya ng kanyang ikapo, pero yung dapat baguhin, hindi niya binibago. Ang ginagawa niya lang mag-tithes para sinusuhulan ng Diyos? Under the table? Ano may for the boys? Oh, kawawa hanggang kaya lang hindi mo naman magagawa sa isang araw na matransition siya sa kingdom. Kaya makita po ba natin to? So I hope mayroon kayong tinanggap sa Panginoon ngayong gabi. Okay, kasi si Pastor Jerry tutuloy nito siya ang magko-closing prayer. Hindi pa rin ako natapos. Next week ulit dito tayo sa financial, ang tawag natin ito, financial success. Principles of financial success na ang pinaka-principle ay palaguin si Kristo, yun ang priority natin, hindi palaguin ang pera. Ang karamihan, inuna ang pagpalago ng pera. Nakasabay nandoon yung pagiging sinungaling, pagiging greed, ang pagiging mayabang, sumabay doon. Hindi na-address. Kaya may portal, may devourer pa rin. Nakuha po natin. So, palaguin ang Christ. And at the same time, habang lumalago ang karakterya ni Kristo, lumalago ang ating financial aspect. Kasi result lang. Ang wealth is a result. Ang financial aspect is a result of how much of Christ we build and how much of Christ we grow and carry. I hope this is clear. So let's listen to Pastor Jerry kasi iko-conclude niya ito at itutuloy natin ito. I hope na tatanggap natin ito bago tayo magpumunta dun sa practicality ng financial principle of financial success. Okay, Pastor Jerry. Hi. Salamat, Mami Glens. Gusto ko lang i-aware ang bawat isa na ito yung season ng open heaven sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin ng open heaven, God's provision is there. Lahat ng provision ng Panginoon. Pag sinabi natin open heaven, ano ba ang tatanggapin ko sa Panginoon? Normally, in form of word with wisdom ang tatanggapin natin.
So yung word na yan, yun yung magbibigay sa atin ng direction kung ano na dapat nating gawin. So kaya nga ang ine-emphasize natin dito is yung accuracy ng ating connection. Kasi pag connected tayo, yung word automatic yun na darating sa atin. It will just come automatically. Kasi alam ni Lord yung need natin. So pag kayo connected, tatanggapin natin instruction ng Panginoon. Yun po yung sinasabi po dito na dapat ganun po tayo nagpo-position. Naalala niyo ba yung account ni Isaac? Paano ba siya biniless ng Panginoon? It is because of Abraham. Sabi niya ni Lord, because of Abraham, binibless niya si Isaac. Anong meron doon? Yung connection niya, yung covenanted si Isaac kay Abraham kaya ganoon yung connection niya. Kaya nga, yung account na yun, hindi na nag-wait si Isaac, but God speak to him directly na ganito ang gagawin mo. When nandoon sa crossroad si Isaac at gusto niya nang pumunta ng Egypt kasi may famine in the land. So pero anong nangyari? God intervene. Hindi naman sinulat doon na si Isaac nag-seek ng counsel ng Panginoon. No, God Himself speak to Isaac ano yung mga dapat niyang gawin. At alam kasi ni Lord na makakasunod sa Isaac. Correct. Kaya ganon yung po na ang kahalagahan ng pagiging connected because we can easily receive instruction galing sa Panginoon. Si Lord, pag nagbibigay siya ng instruction, maliwanag, clear yan. Alam mo exactly ang dapat mong gawin. It is full of wisdom and grace. Yun po yung kinakailangan na posisyonan natin na itong season na to, napakahalaga yung matanggap natin yung instruction sa Panginoon at napakahalaga na meron tayong grace for us to be able to accomplish it. So kung ano man ang instruction sa atin ng Panginoon, because of God's grace, you know that you can do it. Alam mo, clear sa instruction, hindi siya fuzzy, hindi siya malabo, but very clear, you know exactly what to do. Yun yung wisdom na galing sa Panginoon. At nangusap talaga sa iyo ang Panginoon. So pag hindi pwede na may instruction kahit kay Lord, pero ano ba dapat kong gawin? Hindi yung galing kay Lord, galing lang yung sa isipan mo, na sa hakaka mo. When God instructed us, clear instruction that na meron siyang wisdom and you know exactly what to do. Alam mo, you know at paano mo dapat gawin. Ano ba yung mga dapat mong disposition? Anong kailangan mong gawin? Ganon yung si Lord magbigay ng instruction. Kaya nga, in this season ng open heaven, kailangan tayo mag-align. Kailangan tayo maging, ibig sabihin, maging connected at yung we need to engage with God sa pamamagitan ng ating engagement sa kanyang church. Napakahalaga kasi yung engagement natin kasi ang church is the extension of the body of Christ. Body of Christ yun ang church. Christ is the head and the church is His body. Kaya nga kailangan part tayo dapat ng body. Yun po yun. So we need to be a part of the body. Yun po yung ating sure connection doon. Kasi hindi ka naman pwede maging part ng body, hindi ka dinadaluyan ng dugo. O kailangan the sustenance na binibigay ng Panginoon, dumadaloy sa iyo. So ganun din, when God downpours something in the church, yan ay directly tinatanggap mo. Ganun tayo. When we are connected to the church of God, what God is downloading sa church, you are going to receive it. Yun po yung need natin sa mga oras ngayon. At yung sinasabi ni Mami Glens na yung word kasi nagbibigay sa atin ng empowerment. Word that will strengthen us, sabi ng salita ng Panginoon. It is He who give us the power how to gain wealth. Pag sinabi ng power, yung dimension mo nag-increase. Para bang marami kasi hindi walang capacity because hindi siya ina-strengthen. Halimbawa, yung taong payat na payat, naalala niyo pa yung present ko doon sa couples na yung payat na payat, ang kaya niya lang buhatin 20 kilograms o 10 kilograms lang, 15, ganyan. Pag lumaki ang kanyang dimension, kaya niya buhatin yung 150 kilograms kasi malaki na yung kanyang capacity. Ganon exactly sa spiritual. For the reason na hindi mo kayang i-handle yung business mo
kasi wala kang dimension. Wala kang capacity. It is what you are doing that give you, na binigay sa yung instruction ng Panginoon, that gives you the capacity. So what you do, you become what you are doing. So, yun yung dimension. So, yung kingdom dimension is yung kingdom principle na ina-outwork mo sa yung sa yung buhay. Yun, yung dimension of Christ. Kaya nga, pag meron kang dimension of Christ, you can do anything. Kasama dyan yung business. Kasama dyan yung pag-handle ng family. Kasama dyan yung paano transfer ng legacy. Lahat, everything. Doon ka tinawag ng Panginoon to be successful in everything that you are doing. So sabi nga, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the way of sinner, nor sit in the seat of mocker, but his delight is in the word of the Lord, and upon this word he meditate day and night. Anong sunod doon? He's like a tree planted on the streams of water, whose leaf never withered, and whatever he does, prosper. So, hindi lang naman sa area ng finances ka ipa-prosper ng Panginoon, in everything. Correct. Paano ka i-prepare mo yung generation mo? Paano i-build yung generation mo? Paano mo i-outwork yung marriage yung mag-asawa? Because everything started from God. Kung gusto niyo ng good relationship bilang husband and wife, si Lord ang beginning. Si Lord ang umpisa. Righteousness is the one that will lead us through. Ganun yung, pag sinabi natin, i-migrate mo yung family mo sa kingdom business, ay sa kingdom dynamic. Yung kingdom dynamic is applying the principle of the Lord. Kaya nga yung sinasabi ni sa atin ni Mamala na yung gagawin natin, kasi sa ating Kopos, meron tayong project na i-build yung kingdom culture sa loob ng family. Yun po yung assignment natin. At hindi ko alam kung handa na si Andrew and Kay kasi sila yung coordinator ng Jubail. Sila unang magbibigay ng initial reaction sa pagpapatupad nito sa loob ng family. So anyway, i-discuss ito sa parenting this coming Thursday. At I just don't know kung di na busy sina Andrew and Kay. Sa 31, sa July 31, mag-build tayo. Kasi that is really very, very important na lalagyan natin ng kingdom culture. Ibig sabihin ng kingdom culture, the kingdom principle becomes our value system. Kingdom principle becomes now our belief system. Yun po yung kinagandahan dito. Kaya yun ang i-build natin. Kasi God want us to be successful in every area ng ating buhay. Yun po yung nais ng Panginoon, hindi lang sa ating finances. Okay? So, pag sinabi natin success, ayan ay kasama doon ang finances. Pero lahat yan, full spectrum. Family, marriage, generation, pati na yung business natin. Yung na-prepare mo. Yung 5 F's mo na-prepare mo. Lumago ka sa lahat ng area. Okay? So, yun po yung ina-outwork natin ngayon. Kaya nga sa this coming Thursday, meron po tayong parenting. Yun ang i-discuss. Paano ba natin i-build yung kingdom culture sa loob ng tahanan? Meron tayong mga ways how to do it. But ang key verse natin dito, yun dun sa Matthew chapter 7, verse 24 to 25. Sabi niya, anyone who hears this word of mine and put it into practice, kailangan kasi ipa-practice yun. So, every kingdom principle, ipa-practice dapat sa loob ng tahanan para ma-build yung kingdom culture, na maging part ng ating lifestyle. At remember, it takes only 21 days to form it into a habit and another 21 days to form it into a lifestyle. So, kailangan within the periods of 2 months, mabibuild natin yung kingdom culture sa ruang tahanan. And the things that we wanted to happen. Kasi pag nabuild yung culture sa ating buhay, kingdom culture, mag-increase yung ating dimension kasi ipapractice mo eh. You need to live your life according to it. So God will going to prosper us and it will increase our capacity. So anuman aspeto yan ng ating buhay, we have the capacity to be able to do it. Yun po yung nais ni Lord na maganap sa bawat isa sa atin. So, yun po yung binigay kong summary. So, kaya yung sinasabi ni Mami Glens na
kung meron kayong problema sa iyong business, wala kayong na-achieve, it's because wala tayong capacity to be able to handle it. Sabi nga, pag binigyan ka ng problem at di mo na-handle yon, ibig sabihin, you don't have the capacity to be able to handle it. Anong mangyayari sa'yo? Maiipit ka, parang yung barbell nang kaya mo lang is 20 kilograms dahil ang dimension ay ang capacity mo mahina. Binigyan ka ngayon ng 40, anong mangyayari sa'yo? Yung 40, dadagang yun sa'yo. Mahirapan ka. Naipit ka na yung problema. Yun yung sinasabi natin, nag-i-struggle. Kasi pag binigyan ka ng 40, ibig sabihin hirap na hirap ka doon sa na-encounter mo ng problema. So, when your capacity is increased, di ba? Na kaya mong buhatin yung 60, binigyan ka ng 40, yung 40 is kayang-kaya lang yan. Di ba? Yung 80, ang capacity mo is 100 kilograms, binigyan ka ng 50, baka sasabihin mo, agad naman ito. So, kaya lang wag tayong mayabang. Naalala ko kami ni Tito George na binigyan kami nagpabili kami ng weights. Nasa pinagkakam naman ito. Pero nung nag-walking na kami, di namin malaman kung saan namin sasampay. So, yung pala, yung prolong sa pag-handle natin ng problema, later on mabigat din. So, kailangan mag-resolve natin yung problema as soon as possible para we can handle things right away sa ating buhay. Amen po. So, yun po yun. So, yun po ang ating tendency na mag-build tayo ng kingdom culture sa loob ng family. Gusto natin na ma-invite ulit kayo na mag-attend sa atin. Anyway, meron naman tayong recording just in case hindi kayo naka-attend dahil may work ng ating peace family culture, yung ating yung parenting, panoorin nyo yung video kasi this is very important. Ang ano ngayon is talagang intentional na pag-build ng ating family. In preparation, kasi dapat hindi lang naman tayo ang nabibuild, pati na yung ating mga generation kasama doon na nabibuild. Kasi everybody will going to practice it inside the house. So pag pina-practice yun, nanay, tatay, nanay, mga anak, samang nabibuild up. Why? Because i-build natin yung culture yung sa loob ng tahanan. Amen po. I hope na maging maliwanag yung tinuro ni Mami Glens. It is really very, very important sa pag-build ng capacity. Kaya mahalaga yung principle ng Panginoon na seek ye first the kingdom of God and all His righteousness. Why? Dapat yun ang priority natin na once nagkaroon tayo ng finances, maliit man yan o malaki, you can handle it. Kasi why? Wala sa yung problema na i-handle yon. Ikaw may nasa company. In the Bible, there's man in the Bible na nandun sa sistema. Sa dyan si Joseph, sa dyan si Daniel. Nandun sila sa system ng worldly system, but they become a blessing doon sa sistema. Okay? So bakit sila naging blessing? Kasi connected siya kay Lord. Yun po yung pagkakaiba. The system need you because we are giving life to the systems para magitan ng connection natin sa Panginoon. Kaya kailangan tayong maging asset doon saan mang tayong system nakakonect. Okay, so yun po yun. So yun po yung design sa atin ng Panginoon that will become an asset. Why? We are drawing things from the spiritual dimension at we are giving life unto it. Yun po yung ginagawa nila. Joseph and Daniel, ganun kanyang capacity. Kaya nga si Daniel, hindi siya mabitaw-bitawan. Nagmula siya kay Nebuchadnezzar, pumunta siya kay Cyrus, pumunta rin siya kay Darius. Kaya nga, 3 kings ang inhandle niya na siya palagi pinipili and he put Daniel in charge. Why? Daniel is able to bring blessing doon sa kanilang reign bilang king. Nasa sistema sila, they are in the system, but they give lives to the system. Kaya nga, kung nasa company tayo, tapos hindi tayo makapagbigay ng buhay, anong pipigain niya tayo eh. Yun sistema. They will just try to get everything that you have.
At kailangan pag piniga ka, meron kang ipoproduce. Right. Dapat ganun ang dimension natin. Na when they demand something from you, you can give. Galing yan sa Panginoon. So, sabi nga, pag hindi ka connected sa Panginoon, mahirapan ka in a system. Why? Because the system will demand something from you, pero hindi ka makapagbigay. Kasi why? Walang nagsusupply sa'yo. When God is your source, you can give to the system. And you become a blessing doon kung saan man ka nandoon. Amen po. I hope na unawaan natin yung buong concept natin ng ating Bible study that God wants you to be a blessing kung saan man tayo nandoon. Amen po. So, maliwanag po ba yung ating naging usapan? At we can just all pray bago tayo maghiwa-hiwalay. I hope na malinaw yung ating naging usapan. Lord, we are releasing right now your blessing upon every family right now in the mighty name of Jesus. Let the open heaven be our portion. Yes. So that we can increase our capacity before you, God. So that your nature, your character and nature will going to grow inside us, O God, Panginoon. Lord, you said to your word that Paul planted the seed, Apollo watered it, but it is you who make it grow upon our life. Lord, I pray for it right now that every word na sinasabi namin, word that is being sowed upon this place, that Lord, your word will going to prosper upon each one's life right now in the mighty name of Jesus. Lord, I pray for it right now that it is you, Lord, that can make it grow upon our life right now in the mighty name of Jesus. I pray for it right now that through your word, through the word that we are going to all work upon our life, it will going to increase our dimension of God, Panginoon. Just as you said to your word, that when we hear your word and we put it into practice, Lord, we are just building it upon our life in the rock, that we cannot be affected by the things, by the season that is going to happen around us. But we're going to stand strong because our life is built up in you. Lord, we just want to thank you for everything. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless po sa bawat isa. And remember, yun lang po ang gagawin natin. Na pag meron tayong problem, we need to go to the presence of God. Kasi kaya tayo may struggle sa ngayon because wala tayong capacity to be able to handle it. So pag wala tayong capacity, let God strengthen us. Kaya nga, so sabi nga ng Panginoon, kailangan humble tayo sa Kanya. Why? He can always empower us. He can always make us strong. Okay. The things that are happening sa ating buhay is may purpose diyan ang Panginoon. May tayong choice. We can come to Him or i-ignore natin siya. When we come to Him, we will become strong. When we put God aside, there is destruction that will going to happen. Kaya nga, anuman bagay, si Lord ang dapat natin unahin. Amen po. Salamat po sa bawat isa. Teacher Marla, Tito Nilo, Tita Cheng, Tito Richard, Tito Boysen, and Tita Che. And of course, Tito Andy and family, Tita Jess. Pinago ko pala pangalan ni Tita Jess kasi S yung nakalagay. Sabi ko, si Jess to. Tito Marlon, Tita Janice, Pastor Jeff, JB, and oh wow, si laki na niya, no? Ha? Tita, ano, Tito Noni, Tita, okay, George and Tita Edna. And of course, Tito Cole and Tita Dai, Drew and Kay. Be blessed po. Nag-roll call ulit ako. Thank you po, Pastor. Thank you po. Ang laki na ni Jassy, ano? Tita Grace and Tita Andy. Opo. Ano? Ay, opo. Yun nga, sabi ko, yung July 31, we need to be present. Kasi, oo. Oo nga. By the way, salamat Mami Glenn sa reminder. Meron palang ginawa yung mga bata sa FB page ng GH Jubail. Paki-likes naman yun para ma-motivate yung mga bata.
na ipopost mamaya ni Joanne yung webpage at may mga posting doon. We need to appreciate them kasi sila ang gumawa nung kasi ito required sila na maging asset. Required sila to be engaged doon sa ano pwede nilang magawa, FB page, ano pwede nilang gawin sa ADA. So sa uh, Arrows of Destiny Academy, ni-required sila na maging productive, na mag-engage sa lahat ng area. Kaya yun, nire-require sila to be engaged na sila mismo, sila nang gagawa noon, sila na mag-prepare. So lahat ng preparation, ito ng mga next generation, we need to train them and prepare them. Okay? So kung ano man yung ating pwedeng magawa just to motivate them. Gawin po natin yun. Amen. Sino yan? Si Zion? Laki na ha? Hello, Zion. Oh, boy na ha. Hello. Hi, Kuya Sayon. Hi, Zion. Bilang Kamusta? boy. Wow, pogi. Pinata. Binata na. Si Okay. Catherine, laki na ha. Rice. Okay, dalaga. Patayan. Okay. Oh, oh wow. Hi, Zion. Oh, wow. Gandang lalaki. Bye. Nakalipas na, no? Zion, last month. And lang po sa bawat isa. Bye po. See you Thursday.